Ang ilan ay tinatawag itong Punta del Diablo. Ang ibig sabihin ng salitang punta o puente sa Spanish ay tulay o bridge. May taas itong halos 20 metro, at may haba naman na umaabot ng 100 metro. Ang kwento ay nagsimula pa noong panahon ng mga Kastila, at nangyari nga sa isang maliit na sitio sa baryo ng Pilapila, na halos may layong pang 2 kilometro mula sa bayan ng Binangonan. Dito ay may isang napakagandang dalaga na talaga namang ligawin ng mga binata. Ang dalaga ay isang debotong Katoliko at regular na nagtutungo sa isang simbahan na malapit sa bayan. Sa dami ng manliligaw ng dalaga ay may isang natatanging binata pa mula sa Europa at talaga namang lamang sa kapugian at kakisigan. Meron itong manipis na bigote, nakasuot ng itim na Amerikana at kasapi sa mayayamang pamilya. Sana all. Samantalang madaming binata na ang sumuko at hindi na naituloy ang panliligaw sa dalaga. Pero ibahin niyo ang binata na to sapagkat porsigido siyang ituloy ang masidhing damdamin sa dalaga. Subalit kumbinsido na ang dalaga na hindi muna magpaligaw sa mga binata kasama na si Pogi. Pero tulad mo din ay ayaw din sumuko ng binata. Araw-araw pa rin nangulit ang binata at dinalaw ang dalaga sa kubo nito. Hindi alam ng dalaga ang gagawin paano niya ipapakita sa binata na hindi pa siya ready dahil sa mga obligasyon niya sa pamilya at simbahan. Naisip niya na gumawa ng pagsubok para sa binata na alam niyang imposible magawa at nang sa gayon ay matapos na ang pangungulit nito. Sabi ng dalaga sa binata, "Pakakasalan kita kung igagawa mo ako ng tulay na bato. Mula sa aking kubo na tatawid ng lawa ng Laguna papunta sa kabilang ibayo na may habang 15 kilometro at kailangan tapusin mo ito bago sumikat ang araw kinabukasan." Alam ng dalaga na ang kanyang pagsubok sa binata ay magreresulta at aayon sa kanyang gusto na wag nagtumuloy ang binata at sumuko na lang. Ngunit nabigla ang dalaga sapagkat kumasa si Pogi sa challenge. At nang sumapit nga ang kinagabihan, ay may kakaiba at nakakatakot na dagundong at ugong ng mga naglalakihang bato ang umaalingaw-ngaw bumalot sa buong baryo. Umabot ang ugong maging sa mga karatig baryo at nagulat ang mga tao. Ano klaseng ugong ang kanilang naririnig pero alam ng dalaga at ng mga magulang nito ang nangyayari palibhasay sila lang ang tao sa pulo. Siguro nga'y pagkakayaman ng manliligaw mo anak, biruin mo ay mag-arkila ka ng daan-daang trabahador para lang tapusin ang tulay na bato. Sambit ng kanyang ama, na pilit inaaninag kung ano ang nangyayari sa loob ng maingay at dumadagundong na gabi. Tiyak na hindi niya kayang tapusin lahat yan ngayong gabi. Tiwala na sagot ng dalaga sa kanyang sarili. Magdamag ngang umugong at unti-unti lang humihina ang ingay ng mga bato hanggang madaling araw. Hindi makatulog ang dalaga at nag-aalala na baka matapos ng binata ang tulay sa umaga at wala siyang magagawa kundi pakasalan ang ito. Sa sobrang curious ng dalaga kung ano ba talaga ang ginagawa ng binata sa batong tulay, lumabas siya ng kubo at tumulay sa mga bato malapit sa construction. Sa gitna ng maliwanag na buwan ay nakita na hindi mga tao ang gumagawa ng tulay. Meron silang mga pakpak tulad ng mga paniki, buntot na tulad sa leon, at paikot na sungay tulad sa kambing. Sila ay mga demonyo, daan-daang demonyo. Kitang-kita niya ang kanyang manliligaw ay nakusuot bordadong puting damit. Isang demonyo, ang kanyang anyo ay tulad ni Satanas. Meron siyang mahahaba at matatalas na kuko, at paa na parang sa kabayo. Ang kanyang mga mata ay parang mga nagliliyab na uling. Sobrang natulala ang dalaga sa takot at hindi maikilos ang katawan para makatakbo. Lumipas pa ang ilang segundo at bumalik ang kanyang ulira. Dali-dali siyang tumakbo sa bayan at tila wala sa sariling kumatok sa pintuan ng simbahan. Sinabi niya ang lahat sa pari na nakadestino noon at saglit na nag-alay ng panalangin. Dali-dali hinatak ng pari ang lubid ng kampana at gumawa ng ingay sa buong bayan. Hinahatak lang noon ang malaking kampana bilang alarma sa mga mamayan noon tuwing may sunog o may mga pirata at tulisan na atake. Ang ugong ng kampana ay naglakbay hanggang sa pulo at tumago sa tenga ng mga demonyo para sila ay magwala at dali-daling nagsipaglaho. Nagtangka pang lumaban ang demonyong binata, ngunit hindi rin nanalo sa puwersa ng kampana at kabutihan at dali-dali ding naglaho. Ang halos kalahati ng natapos na tulay ay bumagsak at gumulong sa lawa at lumikha ng isang malakas na alon. Dahil nga sa lakas ng tunog ng kampana at malakulog na ugong ng mga nagbasakang bato, ay nagising ang mga tao sa bayan at sa mga karatig barangay na malapit sa pulo. Unti-unti na ngang nagliwanag sa buong nayon at bumungad sa kanila ang naiwang mga bato sa lugar ang Punta del Diablo. Hanggang ngayon ay makikita sa ang ruins ng Punta del Diablo kapag tatawid ka ng isla ng talim galing sa bayan ng Binangonan. Nawa, ay nasiyahan ka sa kwentong bayan ng aming lugar. Maraming salamat muli ka Isla.